Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2. Ayan, ang bilis oh. Ang bilis. Hindi ko pa din eh. Oh. Oh. Kahit na hindi ko na siya hindi na talaga siya tumutulak sir. Ayaw na talaga. Ayan. Ito ngayon yung bago. Yan. Yan. Ito yung bago. Yan oh. Tulak siya. Ngayon kung gusto patayuin niya sir. Oh. Diba? Tutulak mo siya ngayon. Oh. Diba? Oh. Gamit ka ngayon ng persa. Yan. Yan sak bilis oh. Yung lumang shock absorber kasi mga boss, pag nalulubak si customer, hindi katulad niya no, na kapag tinulak ko, umaangat agad siya, tumutulak din siya paangat. Yung luma, mahina na. Kaya ang nangyayari, nakakarinig na nga si customer ng lagutukan sa pangilalim niya. Tapos itong rubber mount niya mga boss, kung makikita nyo, pudpud na rin. Kasi nga pudpit na yung goma niya oh, kaya tumutunog. Ito yung bago. At kung mapapansin niyo mga boss, itong bago, yung rubber mount niya, makapal pa. Hindi katulad ng luma na pitpit na siya. Ipakita ko sa inyo yung luma. Ito. Pitpit na to. Ito. Nakaumbok pa. Kaya nga, bago ko tuluyang kalasin yung shock absorber, inuga-uga ako. Di ba napansin nyo? Malakas yung ingay niya. Kasi nga, yung rubber pouch niya, pudpud na. Kaya nga siguro na pagkamalan na ang sira nito, rack and pinion, dahil nga sa pag niligo mo yung manibela, yung shock mounting niya, ayun ang umiingay. Assemble ko na nga ito mga boss, nakita nyo naman yung rubber insulator niya, di ba? Yung pinatungan ng coil spring, pinahiran ko ng grasa yun. Para pag nililiko ni customer yung manibela niya, pakaliwa or pakanan, hindi siya magkaroon ng ingay. Minsan kasi mga boss, na-encounter ko na yan. Kung napanood nyo, kulay pula yung na-expander eh. Na kapag pinihit niya ni customer yung manibela, meron siyang parang sumisipol. At nang diniagnose ko, dito nga nanggagaling sa rubber insulator niya. Kaya ang ginawa ko, pinahiran ko lang yun ng grasa mga boss na wala na yung ingay eh. Ito nga yung binubuo ko, itong shock absorber ni customer, inunahan ko na para sigurado akong hindi siya magkaroon ng ingay or sipol kapag niliko yung manibela. Hindi ko naman sinasabi na sa lahat ng sasakyan nangyayari yun. Kaya lang, naninigurado lang ako. Unang-una, wala namang mawawala eh. Konting pagod lang yan. Alam niyo mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo at kayo mag-DIY, basta tandaan nyo lang yung pagkakasunod-sunod ng mga tinanggal yung pyesa simula dito sa coil spring, sa spring seat niya. O kaya naman, kung nahihirapan kayong tandaan, pwede nyo namang i-video. Gaya nito mga boss, na ilagay ko na yung shock mounting, tapos yung nut niya na number 17, na ilagay ko na rin. Basta lagi nyo lang tatandaan, yung nut niya na number 17, nahigpitan nyo siya ng maayos para walang problema. At pag okay na, dapat itong coil spring, yung magkabilang dulo niya, dapat nakatapat siya dito sa stopper ng spring seat, sa taas at sa baba. Para yung taas nitong coil spring, naka-level sila parehas. At kung sa palagay mo, okay naman, balanse siya, pwede mo na ngayon tanggalin itong coil spring compressor. Sa pagtanggal yan mga boss, nakita nyo naman, di ba? Luluwagan nyo lang naman yan. Pero huwag yung bibiglain para itong coil spring hindi siya tumabingi. Dapat dahan-dahan lang. Pwede naman dalawang pasada eh. Dalawang beses siyang luluwagan para yung pagtulak ng coil spring pantay. Kaya yan mga boss, tanggal ko na itong dalawang coil spring compressor niya. Pwede mo na ngayon i-check pa maigi yan kung balanse yung pagkakalagay mo ng coil spring dito sa shock absorber. Pag tama naman, pwede mo nang ibalik yan sa dati niyang position. Pag ibinalik nyo naman itong shock absorber mga boss, kung paano nyo siya tinanggal, ganun lang din. Basta pagbalik, iingatan nyo lang naman dyan yung ABS wire niya, pati yung brake hose. Hindi siya maipit or mahila-hila. Pag okay na, pwede mo nang itusok itong shock mounting mo para yung stud bolt niyan, maipakapit mo na yung dalawang nut niya na number 14. Pag okay na mga boss, gamit ka na ngayon ng impact wrench mo para i-final mo na yung higpit. Di ba mga bossing, napakadali lang naman. Dahil okay na, hindi ko na naipakita sa inyo, na-connect ko na itong steering knuckle dito sa shock absorber, tapos yung dalawang bolt na number 17, kung makikita nyo, inilagay ko na rin yan, tapos yung nut niya, ipinakapit ko na yan dito sa bawat bolt niya. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 17 para ma-final mo na nga yung higpit dito sa bolt and nut ng shock absorber. Di ba? Ganun lang, basic. Tapos ito naman brake hose niya mga boss, dahil nga sa naka-bracket dito yan sa steering knuckle, ilagay mo na yung bolt niya na number 12. Tapos gamit ka ng socket wrench mo na number 12, i-final mo na yung higpit. Tapos pihitin mo pakalawa itong rotor disc para itong ABS wire niya
bracket mo na yan dito sa likuran ng shock absorber, tsaka mo ngayon ilagay yung bolt na number 10. Siyempre naman, siguraduhin mo na ipakapit mo ng maayos itong bolt. Tsaka mo yung siya higpitan gamit yung socket wrench mo na number 10. O, di ba? Ganun lang. Dahil sa okay na tayo dyan, pwede mo na ngayon i-connect itong tie rod dito sa steering knuckle. Tapos ipakapit mo na yung nut niyan dito sa tie rod. Pag okay na, higpitan mo na yan gamit yung socket wrench mo na number 17. Tapos, i-check mo na kung meron pa siyang iingay. Halika, tingnan mo. Nakamer ko. Di ba? Wala na siyang kalog. Di ba? Wala ka na. Approve. May approve ba? Third mechanic. Approve. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko nang ilagay itong gulong niya. Siyempre naman mga boss, pag nilagay nyo yung gulong, siguraduhin nyo yung mga nut niyan na nahigpitan nyo siya ng maayos. Baka naman kasi dyan pa kayo subablay. Quality. Bago ko gawin sa kabilang side, i-change oil ko daw muna itong makina ni customer. Gagamit ka dyan ng box wrench sa number 17 para maluwagan mo nga itong drain plug niya dito sa oil pan. Ayan mga boss, maluwag na. Kamayin mo na yan para tuluyan mo nang matanggal itong drain plug. Ayan mga boss, tumutulo na yung langis. Kaunti na lang. Pwede ko na munang ibalik itong drain plug niya. Ipakapit ko yan sa thread. Tapos, higpitan ko siya ng kaunti. Tsaka ngayon ako balik dito sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga sa ang susunod kong gagawin dyan, ipa-flashing ko muna itong makina bago ko ilagay yung paboritong langis ni customer. Sa pag-flashing ng makina mga boss, ang ginagamit ko dyan, Revex 40. Doon sa nagtatanong, pure oil yan mga boss, hindi yan chemical. Pero nakakatanggal yan ng mga malapot na langis na kumapit nga dito sa loob ng makina mo. Kaya kung mapapansin nyo, kadalasan yan ang gamit ko, Revex 40. Ilagay ko na itong engine cap niya. Start. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, pag napa-start nyo na yung makina, hindi nyo kailangan niyang i-revolusyon. Kayaan nyo lang siyang naka-idle or naka-minor. Wala na kayong ibang gagawin hanggang sa ma-consume nyo nga yung 5 minutes na naka-start itong makina. Kaya ito mga boss, naka 5 minutes na ako na naka-start itong makina. Kaya pa-switch off ko na yan. Sige, switch off ang makina. Tapos, balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit nga yung box wrench sa number 17, luwagan mo ulit itong drain plug para yung ginamit mo nga na pang-flashing na langis, ma-drain mo siya ulit. At habang nagpapatulo ka ng langis mga boss, punta ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo para yung lumang oil filter, matanggal mo naman. Sa pagtanggal ng lumang oil filter mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng oil filter wrench. Luluwagan mo yan pakaliwa. Siyempre, samahan nyo ng pag-iingat. Unang-una, siyempre, kakaswitch off mo lang ng makina, mainit yung pwesto mo dyan. Kaya, mag-ingat ka. Naluwagan nyo naman na yung lumang oil filter, madali na lang yan. Kamayin nyo na para mas mabilis yung matanggal itong oil filter. Ayan mga boss, makikita nyo, kinakamay ko na. At pag natanggal ko na yung oil filter sa thread niya, pwede nyo na ngayon i-pull out itong lumang oil filter. Medyo masigip lang yung pagtanggal nitong oil filter mga boss, pero kayang-kaya nyo yan. Di ba? Tanggal na siya. After nyo matanggal yung lumang oil filter, syempre gamit ka ng malinis na basahan. Yung pinaka-best itong pagkakabitan mo ng bagong oil filter, dapat linisan mo yun. Tapos itong o-ring ng bagong oil filter, pahiram mo siya ng kaunting langis. Tsaka mo ngayon, ilagay na itong bagong oil filter dito sa base niya. Siguraduhin mo lang na maayos mong na ipakapit itong oil filter dito sa thread niya. Saka mo ngayon siya higpitan. Ngayon, kung medyo madulas, gumamit ka ng basahan. I-final mo na yung higpit kung kaya ng kamay mo. Pero pag hindi kaya, gumamit ka ng oil filter wrench. Ako kasi mga boss, hinigpitan ko lang yan gamit yung basahan Tapos balik ka na ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Kung wala nang tumutulong langis, punasan mo na itong oil pan ng malinis na basahan, tsaka mo ilagay na itong drain plug niya. Tapos gamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 17 para ma-final mo na yung higpit. At pag okay na, balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo. May nakaredy si customer na 1 gallon. Pero hindi ko isasalin lahat yan. 3 liters lang muna yung ilalagay ko. Pwede naman kasi na after mo papa-start itong makina, after ng 3 minutes, switch off mo ulit itong makina. Tsaka mo ngayon sukatin dito sa dipstick. Pag kulang, di magdagdag ka, ganun lang.
Gaya nito mga boss, nasalinan ko na siya ng langis, hinugot ko na itong dipstick tapos pinunasan ko yan. Tsaka ako itinusok ulit at kung makikita nyo, naka-level na siya, di ba? Ibalik ko na ulit itong dipstick niya. Tapos yung engine cap niya, ilagay ko na rin. Tapos dito muna ako sa kabilang shock. Kasi mga boss, ang isa pang problema nito, kinalawang na masyado yung nut dito sa shock mounting. Tapos isang pang problema, hindi nga pantay itong tayo ng sasakyan ni customer. Pero check upin ko muna itong pang-ilalim niya. Diba? At ito nga mga boss, sa pag-check up na ginawa ko dito sa pang-ilalim ni customer, wala naman akong nakitang sira. Kahit yung steering rack niya mga boss, wala din. Sa tire rod tsaka sa rocket, wala rin siyang kalog. Ito nga pala mga boss, sa pagtanggal nitong shock absorber, same procedure lang din. Kaya lang ang titignan natin ngayon, kung bakit nga mababa dito sa driver side at mas mataas dito sa passenger side. Kumbaga, yung tayo nitong sasakyan mga boss, hindi siya pantay. Ayun ang aalabin natin. Kasi yung hindi pantay na tayo ng isang sasakyan mga boss, hindi lang siya shock absorber ang pwede panggalingan. Pwede rin sa coil spring. O kaya pwede rin dito sa lower arm niya. Nasasabi ko naman yan mga boss dahil nga sa na-experience ko. Kaya nga dapat para matuto ka mag-diagnose, malikot ka rin mag-isip. Hindi yung aasa ka lang na pag niliko mo yung manibela, nandun agad yung problema. Mali. Ito, sir. Siguro ito yung pinagkamalan niya. Pero wala siyang kalog. Walang put lang. Pero okay pa yan. Yung tire rod, okay pa yan, oh. Wala pa sira yan. Wala pa. Wala pa rin kalog. Walang ano. Walang problema sa steering. Oh. Ito may mga chinecheck ko, di ba? Talagang gumagalaw eh. Kaya naman ako paulit-ulit sa pag-check up dito sa rack and pinion ni customer mga boss. Dahil nga sa ayan talaga yung kailangan daw palitan para mawala daw yung lagutok dito sa pangilalim ni customer. Pero sa nakita ko, kaya nila inihatol yun dahil nga sa pagdiliko yung manibela, may umiingay. Pero ang hindi nila alam, dahil nga yun sa shock absorber at dito sa shock mounting. Dahil nga yung rubber mount itong shock absorber, manipis na. Kaya pag diliko mo yung manibela, tapos napadaan ka pa sa lubak-lubak, makakarinig ka ngayon ng dagutukan. Sa manibela mo nga talaga mararamdaman yun. Dahil nga pag niliko mo yung manibela, nakakapit yan dito sa steering knuckle. Na nakakonect naman itong steering knuckle dito sa shock absorber. Kaya ang mapapagbintangan mo ngayon yung rack and pinion. Ito na mga boss, malalaman na natin kung bakit tabingi itong sasakyan ni customer. Gamitan ko na ito ng coil spring compressor. Papaiksiid ko nga itong coil spring niya para matanggal ko itong nut na hindi pipitik itong coil spring. Ayun ang purpose nitong coil spring compressor, mga idol. Kaya lang mga boss, itong coil spring niya, napansin ko, wala naman siyang putol eh. Hindi kaya nag-i-stack up itong shock absorber. Yun ang abangan natin mga boss sa part 3. Pasensya na, mahaba itong video. Maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!